DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang 40, mabatian alas 8, tubtob alas 8:40 sang aga. Lunes, tubtob Biyernes. 40 minutos na pagpaambitanay sang kabuhi, sang simbahan kag sang sosyudad. Bantayan ini alas 8, tubtob alas 8:40 sang aga. Lunes, tubtob Biyernes. Ang 40. Isa ka mainit kag malipayon nga Lunes sa the 29th of June. So medyo iniguro ang aton nga last episode for 40 for the month of June. Mga ka-AF, good morning gidda, no? So madamo gid nga salamat sa inyo nga suporta, most especially sa mga parishioners under the Diocese of Kabangkalan, San Carlos kag Bacolod. No, so it's the 29th of June and it's 40 again. So last episode for the month of June. So every last episode sang 40 dong special gid niya kay tungod kung sa batsoy pa may mga atay, may mga itlog. So may mga kaupod akong mga itlog. Kagantay, it's really a privilege to have the presence of actually si Ma'am Apple is coming, no? So medyo lang siguro, busy lang siguro sang iyang preparation sang kaugalingon niya. Si Ma'am Laarne Ehosa Natal Balinas, and with me right now is Sir Edgar Moncada. Sir Edgar, good morning and welcome sa atong programa 40 in behalf of Ka-AF Padre Kaka. Good morning, Sir Alan, and to all viewers and listeners sa subong aga sa among program. Do ka serious gid kay Sir Edgar subong, no? But anyway, today we also celebrate the feast of Saints Peter and Paul. No, so happy feast day lang gid sa inyo. Kabay pang wisik-wisikan mo mga blessings on this day as we celebrate your feast day. But anyway, let's start the program right with a prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to gather for 40 today. Bless the host, the guests, and all the listeners and viewers. Guide our words and our thoughts that this discussion may be filled with clarity, respect, and an open mind. May our conversation lead to a deeper understanding and a positive impact on those who participate and listen. Inspire us to share our truth with grace and to listen with open hearts. All this we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, sining adlaw, we will be discussing all the events that's usually gahappen gina every month of June. Kag mga events man nga nagakalatabo for this month of June 2026. So first and foremost, ang school opening. Di ba? So, ang iban nagbalik na sa usual naton nga opening is June. No? So, hopefully nga do maayo na niguro ang schedule naton sa kung kay do gagalingin mang ulo sa mga estudyante kung saan ogib lang opening But anyway, it did open last June 8. So nadumduman ko Sir Edgar during our student days, no? Ang nadumduman ko gidiya during my college na lang, hindi na lang ta magstorya sa mga aton mga kinder kag mga high school days sa mga college, hindi lang uso to sa una, mga notebook, lang binder filler. Nga isa na bla ka notebook na damo na diya mga filler nga at least sa isa ka subject, amo na sa isa ka filler, isa mga subject. Tapos si insert mo lang na siya. Kag ang nami pa sina, kay kadays dramo gid may bala nga mabulak-bola.
Isa lang na ka-notebook dalon mo. Kag nami, ba na kay nipis lang na siya. Dog consists of 20 pages lang ng notebook. Kadi isa, di na pilo-pilo lang na kag di na butang bla sa bulsa. Kay kung may klase, o kung gani, kung may klase man, kag magbulakbol ka, hindi halata nga may dala ka nga notebook, ang mga lapad ng notebook. Ano. So, those, actually, ina siya nga practices, it's not good sa mga estudyante. Tinamaran, sir. Tinamaran. Ang palamati, mga kwan, do not follow that. Pero, I did that because that's part of growing up. Part din sa estudyante. Kaya kung waay ka sa mga amo na nga, waay ka sa inog istorya nga may experience. Kung baga sa kwan, kung may gastorya ng mga estudyante, dumambal ka nga, I've been there. Ano, amo nagarisa sa gatudlo, gatudlo pa ko, Sir Edgar. Kaya sa mag-examination na, so ga-proctor ko. Tapos nag-warning ko na din sa mga estudyante, ops, base may plano ka mo mag-cheating, be sure nga inyo nga style, bago. Hindi nga usual kay I've been using that also. So dapat maguhon nyo kay parway ko kabalo kung ga-cheating na kamukod hindi. So that's part of growing up as a student. How about you, Sir Edgar? Insakto na, Sir Alan. Pero ang akon sa una experience siya sing eskwela ko, ang pinakugid ka na sabaran, no? During sang klase nung copy, nung mo nga ginakopya. Yes. So may mga time to sa una nga may isa ko ka-friend nga daw, close friend ko nga babae, nga namin na sa agi. Every time, daw, ko ari naman, kopya naman, ano naman eh, daw hindi na ko kabalo mo sulat, blating akon nga ginhimo, nang ginbutang ko carbon sa dalom sang inot, tapos ko ako. Sang iyang carbon copy Carbon, na may band paper ko na tapos may doon carbon. namin sa imo, do Xerox copier. Tapos ang uli, na-notice ko nga, every time magpalapit ko na, doon nag-kusmod na classmate ko, ari naman sa una, tinamaran na ginaya. Pero hindi na sa mayo, nga, nga hindi dapat sundon na kay dapat, para nga mag-learn gid kita, dapat mag-sacrifice gid kita gamay. Kay hindi man na amo, hasta saan nga amo, nagilang na amo. Dumduman ko na gali, no? Kaya may mga beses na nga mga subject, nga mga maestrata nga di nasulat sa blackboard kaya di napakopya sa aton. Copy lang ang copy. Aglain pa na days, do ikaw pa na-assignan nga makopya sa blackboard. Na, amo na da. Di ikaw ang gasulat na sa blackboard, ang lain pa, way kaya kopya, kayo, di pagkatapos na, ikaw pa di yung mag-gun. Pero galing, isa sinangan dinakwanan ko man, I have experience sa tamaran mo. Grabe ang kopyahanay sinakakapoy. Tapos, hindi, sa gambal na lang ko na pakopyan na lang ko da. Pero in fairness man, while copy kita, Sir Alan, nag-learn magid kita. Yes. Natural ginabasa mo. May mga understanding magid nga makuha ikaw. Pero amo lang nakapoy lang gid yan. So, amo na bala mga experiences as a student. Sa amon sa elementary kami so nati sa umakit tayo nagdako dito kita sa public school man kanti lakat pakadto pa karela na Sir Alan namon tapos ang amon maagyan niya mga kakahuyan, mga katubuan kaga subong lain na gid man subong kiti ang mga kabataan niya subong halos wala na sila lakat. No, ang limited na gilang physical activity may improve lagi man somehow ang mga kabataan subong may mga salakyan na ang mga dalan samentado na the time sa amon lakat lang gid na ya kag ang sang elementary days namon ang amon gatsinila sa naya kami sa Alan tapos kun magkaon na kami gasaka kami sa babuk kahoy dito na kami kakaon enjoy na kami pero ang pinaka bottom line Japon since nga mga experience at learnings kag subong makita mo gid man kung paano paano kadasig ang paglakat sang chimpo nagmoderno na gid man paano nag-improve gid man. Ba may kay natandog mo na Sir Edgar regarding that no. Okay. During the time nga ga-work pa ko sa isa ka cigarette manufacturing company. So may mga area, may mga remote area nga din nakadtuan ko no sa mga kabukiran nga no. Tuod nakita ko gid in my own eyes mga estudyante nga galakat sa kabukiran pa nga damo nga mga bato-bato nga maagyan nila.
Tapos dra ko gid yon na appreciate kung makita lang gid sa mga pamatan-on mga estudyante nga diri sa syudad nga tinamad magsulod sa eskwela, kung nakita niyo lang kag na experience yung mga estudyante nga ara sa bukid nga pila pa ka bukid nga kuan nila tapos para lang makaskwela, pero kamo yang nga ara lang kamo sa syudad, gasakay pa kamo sa jeep ngano, tapos magtinamaron pa mas grabe gid ang sakripisyo sa mga kabataan ngano. Tapos I appreciate pagid kay nga at least determined gid sila yung makatapos ang ilang na pagskwela. Hindi lang sa mga kabataan, sa mga estudyante, kundi at the same time sa mga teachers nato. No, may mga maestra, kag maestro nga nagasakay sa balsa, Sir Alan. Nakita ko sa FB, nakita ko sa internet. Gasakay sa balsa para lang ka makatudlo, no? Amo na bala na nakabig na to ina nga pagtudlo halin gid sa tagipusoon. No, amo gid na iya ang ila gusto, no, nga makabulig sila biskin paano mo ita ways para nga makatudlo sa kabataan. So amo na tani ang pinaka dapat man gaan importansya sa aton gobyerno, no? Kay ti hindi na patas, no, while ang sa syudad daw kahapos lang sa dapat dito sila concentrate. No, may mga eskwelahan pa subong nga naga-practice pa gani nga bring your own bangko or anong mabulig mo sa eskwelahan, no? So bilit-biton pahalin sa balay nila sa bangko. May mga muna. Kadako man no sang mabulig sa internet kay ti tanan nga mga idea, tanan nga mga information makita naton, masagap naton. That's why nga gina-reflect naton subong sa ining program. So diri sa Bacolod, pag opening of classes, may mga harap pa di guro nga mga dapat no hindi kita mag-pinpoint sa mga teachers kung sino ga practice pa sini. Pero may ara pa diri nga ti sige Japon paamot Sir Alan, no, para i-repair sa aton classrooms during opening of classes. Oh yes. That's very wrong practices gid Sir Alan sa ako lang kay ti. May ara tina expenses para dra mo, may may naalat nga budget, hindi ba? Maintenance and other operating expenses ka para dira. So kung ikuhaon pa na naton sa packets sa aton mga ginikanan, considering nga nagsaka subong ang tanan ang basic commodity tungod ngati natural nagsaka ang presyo sang sang langis kag ti dawla gid mo ang pawan, parang affected gid ang mga ginikanan para sa akon. So kung kuhaon pa na ang repair, no, pag ang bakal electric fans hindi na mayo. So, I'm sorry to say, pero may ara ginada. So, dapat, ma'am, sir, i-stop tanan ng practice. Kay, hindi na siya nami nga, kung may magreklamo karon mas ma-affected ang inyo, maproblemahan ka mo siya. Correct, yun. So, dapat, dulahon tanan ng practice. Kag, dapat, before opening of classes, dapat na-plaster tanan na. Hindi ba, Sir Alan? Correct. Kung ikaw, principal, kung ikaw, supervisor, kung dapat na-plaster mo na, nga muna ang problema sa ngamon di eskwelahan. Kung hindi pagin malabot, wala pa kasi na klase, una mo na Nga mo na kiti, given na gidman nga sa aton niya gobyerno, ang process, sado gidya ka kulaw, sado ka hinay. So, ang bottom line sina, ang ginikanan, amo ang masuffer, no? Certain a little amount, pero para sa ginikanan niya, dako na iya. No? Tapos Sir Edgar, usually ang mga school opening as given na no, usually sa mga parents, mag-school opening na ganito, gapang kuan naman ng mga ginikanan, okay, expenses na naman, ano? Exactly, Sir Alan. Ako na muna experiencehan ko. Pero, whether we consider, whether we like it or not, expenses, pero, wait sa may mo given na. And at the same time, try to look at the positive side. Even though it's an expenses, pero investment na siya. Investment na siya kay tungod din invest mo na siya sa kabataan mo. Kag aside from that ang obligasyon ta na kag kabalo kita nga amo na ang pinaka basic way nga mag-improve ang atong kabataan, no, ang edukasyon nila. So kung hindi pa ta mag-support na lang na karon. So basi matabo bala nga bisag support kita gani kabataan nato naga-divert, no. Yes, Tabo to sang natabo to Sir Alan, no, sa nagkalatiniruhay to. So isa pa na isa pa na ka factor kung hindi nato suportahan naton kabataan, paano na lang? No? By the way, Sir Edgar, we'd like to welcome Ma'am Laarni Ehusan Natal Balinas. So, ari na siya. So, finally, maari nang kaupod ta sa partner in crime naton. No? So, usually, amo na nga tawag lang nga
this is naset naton ni nga isa ka adlaw sa isa ka bulan nga do special ni nga at least may i-discuss ta sa nga kwan. Okay na. So sige, let's welcome anay una si Ma'am Laarni. Ma'am Laarni, pasok. Okay. Okay na. Yes, good morning. Good morning. No, good morning mga ka-AF. Pasensya gid kay daw medyo May mga tawag kita sa mga other responsibilities, important, no? And speaking about opening of classes, di syempre, mother duties. Yes, correct. Gid. Madulong kag mag-prepare sa aton mga estudyante. No? So good morning sa tanan nga nagapamati kag nagatanaw sa aton sa Facebook Live, no? Kag nagapamati sa DYAF 11:43. Sa aton yung mga co-host maayong aga kag of course sa aton nga station managers and our beloved Bishop Admin, Bishop Patricio Buzon. Good morning, kid. Kag thanks for having me here. Na ano na ni natatak na ni Ma'am Apple nga every last episode sang 40. So threesome ko na two gentlemen and a lady. Threesome nga wholesome. Kumbaga nga. But anyway, Ma'am Apple, so we start the ball rolling. So we talk all about the school opening, no? So it all started June 8, that's Monday, no? So ang lain pa sang natabo sa Jensan. On that day nga opening gid nga kwan, may isa ka grabe nga linog, no? Nga kwan. But anyway, I did some research about earthquake, no? It says here, an earthquake kuno is a sudden shaking or trembling of the earth's surface caused by the release of the energy from the movement of rock masses beneath the ground. So actually there are 5 kinds of earthquake, no? Pero ang pinaka-common kaga strongest type of earthquake is what we call tectonic earthquakes. Amo ni siya ang movement and collision of the Earth's tectonic plates along the fault lines. Ang lain pang nakita ko to, Philippines is along the fault lines no? So ari kita sa Ring of Fire sa Ring of Fire. Pacific Ring of Fire. Do ang makwanan ko lang yung Ring of Fire sa mga Lord of the Rings. But anyway, kung lang taon ta, no, based on scientific explanation, so amo ni ang cause sang earthquake. It is being explained. Pero kung sa religious side naman niya indibla Ma'am Apple, do ini naman niya do makonsider ni isang mga sinadto kag mga fully on the religious side tumambal nga signs of times, no? So any comment on this, Ma'am Apple? Well, ang earthquakes kag iniyang mga natural phenomenon, no? It has been existing na ever since the beginning of time, Yes. no? Siguro ang sakon nga point of view kay Alan, kay Ed, signs of time reminding us, no, to always connect to God, no, to depend to God. Kiti we are all dependent on His love and His mercy and grace, no, to remind people, no, to still connect with the Lord, no, especially sa aton mga kabataan, no, bilang mga ginikanan bala, we bless our children whenever they go to school and to keep them protected. So dako gid nga factor siguro para sa ako, no, para sa mga ginikanan nga ang prayer kag ang protection sa aton nga mga kabataan bisan diin sila makadto. As you can see, may mga kabataan man nga bisan tong natabo dito sa Jensan, in the middle of earthquake, may ara gid nga nagapangamuyo, no, may ara gid nga nagatawag sa Ginoo, but that is also a reminder di saan ka pa yung matawag sa Diyos kung ara ka na sa tunga sang linog, sang sunog, no?
it is a reminder that we always call unto God as every day siguro in our lives, kay F. Alan. Doon sakto ka, no? Kay, that reminds me of one of my classmates, no, sa Waming. Kaya, actually, sa Edgar, Mama Paul, ini sila nga pamilya, at totoo sila during the time sang tragedy sa Don Juan. Oo. So, pag sang natabo dito, ang dinsorya yaman sa amon, sangga amat-amat na panaog na ang barko, ang mabatian niya halos tanan, Diyos ko, gakwan. Prayers. Oo, prayers lang gid niya tanan. Waay kagid sa may nabatian ko daw sang tanan nga, no. Pero ang kun ara ka na sa normal life mo, Malipat ikaw do sa you Alan. think nga ara sila sa simbahan? Do you think gapanghamuyo sila? Do you think gahatag sila sang gratitude sa nga nagakatabo sa ila? Pero why wait for the tragedy? Naman ang dinambal mo, hindi ba? Sa pag-earthquake man, grabe man pangamuyo nila. Pero kung mag-Sunday ka di sa tamaran, magsimba, nga, ay, amo na ka di sa dumduman ko, mga hinablos ko, huy, bugtaw na kag magsimba, karon lang, pagkakaroon lang, asa matapos ang Domingo, ang anong karon niya, waay na gid, gano. So, sa catechism, usually, di na kanyo ng mga kabataan, ano, to have that the value nga to be with the Lord, gano. Usually on Sunday, actually it's an obligatory, di ba, sa Sunday. So actually hindi na dapat gani i-oblige ka kano kuan mo na iya di ba, Sir Edgar? Imo na na pamatasan, imo na na. And speaking of that earthquake, hindi ba may recently June 25, that was June 21, Thursday, no? May twin earthquakes, grabe. Pati ang earthquake, gali may twin man. So, twin earthquakes sa Venezuela. No? So, sang twin earthquake ni sa Venezuela, actually, sa Venezuela, that occurred June 24, kaya ang Philippine time is 25 na. 24 sang 6 o'clock in the evening, tapos aton 6 o'clock in the morning. So ang twin, it all started sa west side parts ng Venezuela, that is around 6:04 na 7.2. Tapos pag 6:04 sa Caracas, 7.5. As in, grabe gid. So that is why nga do not wait for the time nga and anything can happen, hindi ba? Anything can happen. And almost thousands still missing until Oo. now. Wala gid makita to Sir Alan. Nga grabe ka, devastating klase earthquake. Imagine 7.5. Oo, kaging sa 7.2. Minutes lang sa piyak naman, Pila to gani iya sa Jensen gani, Sir Edgar? mga 7.8. Mga 7.8. Oh, since 1976 siguro daw isa sa pinakakusog nga earthquake na naglabay sa diri sa aton sa Asia. So, considering nga ang kita situated kita diri sa Pacific Ring of Fire, grabe ginaya. So, that's why amo na gani nga dapat siguro time na ni nga this is an eye-opener siguro nga ang building code naton basi. Isa sa pinakadako nga problema ang fatalities na hambal dito nga tungod sa pag-collapse ng building daw dito ginatampukan. So, basi amo na no, kaya kung among substandard naton nga mga buildings, kung mayroon na permi kung nara sa dalan, kaya laka lang nagalabay, pero kung mabato nara sa hospitals, schools, mayroon to ganit, no, kaya flag ceremony that time. Yes, oo. So, baskin pa, no, ang kabataan nakalikaw, no, sa moto, kung guro sa mga, kung sa sulod building, basi kung damo man ng casualties dito. Gani nga I know. But anyway, it's already 8:39. You're on the 40 on the 29th of June, the last episode for the month of June. And with me again is Ma'am Laarni Husan Natal Balinas. Amo gini ang pinaka-complete yang name, no? Si Ma'am Apple and Sir Edgar Moncada. Sir Edgar, do may i-shout out ka gid goro. Dapat i-shout out mo gini kay basi magsunggod ni. Yes, sir. Alam notice aton all may sa tanan ko nga mga
mga friends, sa aton mga galanto subong ti shout out sa aton amigo dira nga nagaman gid sa aton transmitter, si Sir Buyax. Ayun, Sir Boyax. Boyax. Sir, we miss you here. Sa aton friend pagid si Miss Flor Gaspar Abaring. Wow. Kasi makaroon masunggod ni Sir sa Hindi bla, Sir Pat, no? Dapat gid kalimtan ang tanan, hindi lang si Ma'am Flor. Sa tanan sa Atipuluan, hindi ba? Health Center. Yes, sir. Sa Atipuluan Health Center kay Ma'am Custodio man. So tapos shout out man kay Ma'am Kim, tapos kay Ma'am Lirio, no? So may shout out ka, Ma'am Yes, Apple. syempre, no? So, today is the solemnity of Feast Day of St. Peter and Paul. Yes. Gina-remind sang amon da nga sa amon parokya, no? Nga magsimba kita karon. So, hi and good morning. Shout out sa amon mabuot kag very supportive nga Wow. kura paroko. Father Farley Ray Santillan, upod sa aton nga mga PPC Council, and of course sa mga mapisan nga mga katikista naton na KF Alan. No, we are always looking forward sa kay opening of classes. No, ti mga regular katikis nga nagatudlo sa mga bulutuan sa aton nga diocese. Good morning. Kag prepared naman ni sila sang ilang nga mga catechesis, no, para sa mga kabataan, and this is very essential kay F. Alan because of sa mga recent nga nagakalatabo sa aton nga, no, hindi lang diri sa aton sa Negros kundi sa bilog nga Pilipinas. It's so alarming kay F. Alan nga kadamo na gid sang mga violent actions, no, nga involve ang aton nga mga pamatanon, ang mga estudyante, no, ti dako man nga factor kung ano ang pagpadako, no, sining aton nga mga kabataan, kag ano ang ilang nga mga natun-an sa ilang nga mga eskwelahan. And so looking backwards, though gakadula na ang values, no, values, moral, Christian morality sa mga kabataan tungod sa mga, no, nagakalatabo man like the pandemic, no, do nagakalipat kita, no, nagakalipat kag wala na practice sa mga kabataan. And so hangkat sa amon nga mga katikista ining pag-form liwat sang mga pamatasan sa aton mga pamatanon, no, very challenging, but still the church is helping, no, kung paano kita maka-produce ang mga tao, no, in the future to become good leaders, no, to become good Filipino citizen sa diin bala ni nagahalin, no, sa aton mga panimalay, no, sa mga ginikanan, kung paano naton ginatudloan ang aton mga kabataan man una gid yang pagpangamuyo. Sir mo bisan simple lang yang nga pangamuyo, kung kabalo ang mga kabataan mahadlok sila sa Dios, no. Correct. Kung mahadlok ikaw sa Dios, maghigugma ikaw sa imo sigatawa. If you love your fellow men, no, bisan mga classmate mo da hindi ka gid manakit, no. Ti susubong niya do ka alarming gid ya bala, no, nga makibot ka lang ya nga gulpi lang ya may no panaksak dira sa classroom. Hindi ordinaryo ang natabo ni Miss Apple. Exactly. Tungod nga ti imagine ka magamit ka na ni ma'am. Amo gid, no. Pistula yung gamiton mo kag hindi ilawg-lawg. Amo gid. Nakapalupok ka almost 30. Exactly, no. So sang nabatian kung ini nga almost balita. 34 times ka nagtiro. So kuni panggid tani guro sa time namon do hindi tani makapig. Grabe gid yan, no. Grabe gid ka. Bisan maghikap gani, Diyos ko, siguro hindi ka maghikap, bala. Diskan gani mapatay ka na lang sang tanga gani. Amo gid, Cool ba? yes. But anyway, Sakto gid. before we proceed to this, padaluman tani, we're all talking about the shooting incident last June 22 dra sa Tacloban at exactly 9 a.m. sa Public High School, Barangay 48, Tacloban City, Leyte. No? So, ang suspect pa lang because it's still under investigation. There are two minors, ages 14 and 15. So, kung
age 14 and 15, they're under the Gen Z. Oh. Okay, yung mga Gen Z, those born 1997 to 2012. Ano kaya Oo. nga generations? Ate, anong next sa Z? Okay ba? So kung Gen Z ka, mga ages 14 to 29. So adri na sila na belong, no? So ini nga suspect, they entered the campus and opened fire, no? So ang kwan diri, there are already 3 students declared dead. Tapos there are 5 to 7 injured, no, ara pa sa hospital. Tapos the weapons being used is 9mm pistol. Actually ang pinakalain pa ni do tiya yan no. Yan sang tiya, yang nga policewoman nga din usar nga subong na detained na. So tapos .38 revolver. So suspects pa lang sila kay tungod kay ano. Now as a parent, at least sansa ko na ning question ang duwal ini. Si Ma'am Apple being the mother and also nga si Sir Edgar. Ano ang mahambal nyo as a parent nga on the other point of view anay ang victim nga din tiro nila. So ano makuan mo tapos hustisya siyempre ang imo nga dinashout, no, hindi ba? Of course, siguro sa akon bilang isa ka Iloy, no, kay F. Alan, di ko ma-imagine kag hindi ko makita siguro ang kaugalingon ko sa lugar sang parents sang atong mga victims sang shooting. Sang nabalaan ko ini nga balita, do katatlor kaapat gid ko nagbalik-balik sa eskwelahan just to check on my kid, no. So ay kita kabalo, no, we are all expecting ara siya sa school, safe siya didto, no, because school is a safe place. Siguro syempre justice, no. And I could say na we need amendments gid sa aton nga Yes. nga law, no, to give justice to the bereaved family nga matagaan man sila sang hustisya, no, and to the suspects, no, they are accountable gid, no, even though they are minors. At actually at the age of 8 kabalo ka na ya sang insakto kag indi. Ara ka na sa insakto nga 8 years paminsaron, hindi Oo. ba? Kagkabalo ka na yasang, especially that is a grave matter. Kadis agani kabalo na gani sila mga luyag. Of course. Hindi ba? So siguro yes, so justice should prevail, no, and then we pray for the bereaved family sang mga bata to nga wala gid bala sang rason, no, nga madula sila, but only God knows, no. So it is always I always count on prayer gid siya nga bisan ano nga matabo. No, we have promises naman sang Ginoo and the Mother Mary to keep us away from sudden death, no, but still we rely on the mercy and grace of God kung paano man ni sila yan ni Lord i-comfort, paano man ni sila ni Lord i-console sang mga natabo sa ila pamilya. Okay, you're speaking on the victim side, no, ang parents ang victim side. What about ang tatay? Para sa akin, Sir Alan, siguro pangitaon din ang root cause ini nga nagaamo ning kabataan. Bisan tod under sila sa Juvenile Justice Act. So kwan sila protected, hindi tama protected, no, kaya hindi magid totally gina protect sila. Pero since ina nga law nagahambal nga muna dapat itumanon gid nga hindi sila ma-persecute, hindi sila anay mapinahan. Sa baylo i-rehab sila, no, kinanglan sang intervention sang aton mga government agencies para nga makayo makoreksyonan sila pun nga anagamon sila. So para sa akon pinaka-importante nga bagay nga dapat naton tukibon ang ginhalinan sini, ang kausa sini nga nagaamo ning kabataan ta. Siguro sugod kita sa aton panimalay na bilang tatay. Kung tatay ka sa imo panimalay, ikaw ang haligi, ikaw ang may say, ikaw ang may poder nga magdisiplina sa kabataan. Correct. So, sa unang tsimpo, ikumpara naton subong, sa unang tsimpo, ang mga teachers naton nagapang disiplina, ginisya physically. Hampakon ka, balbalon ka, kung hindi amo ginahimo mo, iban ginapadupa sa flagpole, ginaano. Subong tungod sa mga law nga ini,
nakaintindi ng kamataan tungod sa internet kay hindi sila nga baskin maghimo ta mo ni posible hindi ta mapinahan tungod sa mo ni. So kung i-adjust na to ang law kag wala man Japon sang pagdisiplina halin sa balay, may tendency nga daw hindi man Japon maepekto. Para sa akon dapat halin sa panimalay kag sa aton gobyerno dapat ipatuman gini. Bilang tatay ako hindi ko ya gusto nga makabati ko nga bata ko gapang sumbag gapanakit sa eskwela, hindi ko niya gusto. Kag hindi man ko gusto sa kiton bata ko. So isa pa siguro para sa akon, isa pa ka factor siguro tungod sa internet, sa technology subong. Sa subong bingat simpo nahambaltanan di sa una pa na ang kabataan subong pag-abot ka sa balay nimo hindi mo na makita gahambal ta gani nga mas may paling ido kay pag-abot una pa sa imo to pang bataan diin paglantaw mo na sigurado ato sa internet ato sa cellphone pagtawag mo kasabat na siya pero wala na interes ang pagsabat pabalo lang siya nga ara siya pero hindi na persona nga pag-abot ang kabataan gaya pa nga ara ng amay nila ara ng iloy nila silingon may labot gid ang technology sa mga amo ning pamatasan sa kabataan kagti aside from that ang kabataan subong nakabalo na kung anong maka-activity sa iban nga lugar may ginatun-an nila kag ginasunod nila siguro amo na ang isa sa mga kabangdanan nga nakita naton da siralan. Okay. Actually, no, so based sa news, ang cause ko no sa paniro nila is bullying. Now, nag-research ako, when we speak of bullying, it is a repeated, intentional, aggressive behavior where one person or group uses power imbalance to harm, intimidate, or control another. It's either be a verbal, physical, social, or online. So, that's bullying. No? Actually, sa totoo lang, ang bullying ni ga-exist na ni siya since sa mga tatay-tatay o luluhan pang ara na ni nga kwan kay kaso lang galing kay sang una yaya siguro kay mas less siguro ang kwan subong ya grabe na gid. Tapos actually there are 5 causes sang bullying. Of the 5 causes, ang pinaka kwan diri is personal factors. So ang personal factors naman kuno, it's all stated here that it's a low self-esteem, ang desire to feel powerful or in control, copying what they see at home or at the media, amo ning dinhamban mo Sir Edgar, or wanting attention or respect. Balik kon baga sa kwan blado kulang sa pansin KSP. Tiki para lang mapansin, so di na pagwa. Do lain naman niya siguro nga may ara blakadis during the gaubra pa hublang mambal nga kakwan siya ba kaisog siya ba pero pag abot sa balay kwan man niya tarantado man niya sa asawa. Man anyway kadisa amo na blang nga hindi ka express sa balay niyo. Kag tapos sa iban nga lugar dra ka pa-express gano. So amo lang nagakwan ti ang bullying ang remember ko may one time to na nawag sa akon ang akon nga hinablos. Tapos ang nagambal siya nga tito bali ang apo ko na yung anak yan tapos sa silinga to tito daw ikaw na lang siguro bala ni kay kwan kay tungod kay natakan na siya kay kapila na siya kuno din natawag sa school tapos sa mom na kay ulihin ni nanumbag siya sang kwan niya tapos sa lingko lingko ti na siya ti daw nag-give up ng nanay tapos sa lingko hindi lingko you know what sa lingko mga amom ni nga bas kwan you really have sang nasiling mo man we have to know the root cause gid bala ang kabangdanan nga nanumbag siya kay knowing nga ang sang apo ko kun anak mo nga hindi agad niya mahimo pero galing at that time nanumbag na siya. Kung nasiling ko, ang himuon ta, pamangkuton anay, anong root cause, nga nanumbag ka na. Could be, basi din bully siya, kag napuno na siya, kag nanumbag na siya. So, siling ko, kuning kaso kung amo magidang reason na so you have to talk it with the parents of sang biktima, mga din sumbagan niya, kag dito may balaan kung gid kay ang bullying ni actually ang kwan bala ning nanganting ang sa Ilonggo do di na
sunlog bala no. Okay lang na nga hapaw-hapaw lang nga sunlog kay gidis ami ara nga sunlog below the belt. Oo. Below the belt tapos na repetitious nga di na pabukal gid lang dugo sang kuan mo. That's the time nga ikaw na naman niya to you have all now the reason nga manumbag ka. Kag isa pa siguro tong bata nga to basi wala ta kabalo no kay ti kung wala nakita kun kay sa outlet sa aton mga problema, wala na sing istorya sa aton, gakurto paminsaron aton sa alan mo. Di kun kay sa Dokwan ba? jump into amunin na lang na yon nga plano nga ti tiruhon ta amon ti plus pabi nga ti may nakita sila nga gamiton nga armas isa pa gid na. Dugang ko mga KF, no? Isa pa gid ang factor sang ining online gaming apps nga kung sa din dito na nila gina-express ang ilang mga Hinanakit. Ma-develop na yes. nila, ano, no? Nga these are violent games nga dito na siya dito na nila gina-express. And to think nga kung ara ka na sa reality, ginapaminsar nila nga ara lang sila gyapon sa games, no? So ini manipulated na and makasilingin ko siguro nga these are evil things, no, nga nagaprovoke kag nagahatag sa ila man sang kaisog no, nga ginamanipulate ang ilang nga mind. Tungod doon na anad na sila no nga Yes. amo na nga actuation. And to think pala, kinakita ko man sa mga kalabanan, sa mga pamatanon, no, sa mga kabataan nga, kung kuhaan mo ni sila sang gadget, nagatantrums din sila dayon, wild sila, oo, no. Pag makita, taman wala sir sa social media, sa news, nga may mga kabataan, gid nga nagakaapektuhan ng ilang nga behavior tungod sining mga online games, kag mga online apps, nga ilang nga ginakaadikan, no. Kung baga, ara ka na lang da permi, no, kakaguba ng ilang nga sistema. So kung wala ka na sa sistema mo, hindi na naimo natural nga panimuot. Kag ang lain pa in addition to that na Ma'am Apple, no. So tanan nga mga kabataan nowadays nakita ko isa lang gid ang solution nga ihatag mo ka para to tame down mga wild ang bata is the gadget. Gaan mo siya nga. Gaan mo lang yung gadget, gipos yun. Hindi ba? Unlike sa una, ay pa ng uso, wag ginawa pa ng karga-karga sang nanay, kag gatumpilak na mga chinelas, kag wild, gano. Pero, grabe ang patience ng nanay para So, lang isa pa sa nakita ta subong gagmay pang bata may mga sakit nang hindi halos hindi mo ma-expectar nga may masakit sa mo na tungod ang ila physical activities mas jutay na lang tungod nga focus because sila of that. aside sang electromagnetic nga radiation nga makuha na sa gadgets amo pa gid na amo na ang problema Okay. sa mga kabudlay gid. Sige, sang I think that was when was that nga may ara nga conference talk given by Bishop Marvin Maceda, no, Diocese of San Jose Antique, no. Yes. Ang talk ni is all about why the devil is afraid of Mary. Yes. No, why the devil is afraid of Mary. Kag nami pa ni nga ini siya nga kwan nga talk after this may healing mass. So here's Ma'am Apple to give us a little background of what had happened on this day. Yes, it was a big successful event, no? Facilitated by the Diocese of Bacolod Office of Exorcism. Hosted ini siya sang aton nga diocese, no, and it was the Western Visayas gathering of exorcists and lay collaborators all over the Western Visayas region, no. So it started June 15 by a welcome mass by Mons Kiano. Then our conference during the second day, June 16 and June 17, we had an open talk for all, no. So naghatag kita sang talk given by Bishop Marvin Maceda, no. Digin share ni Bishop dito nga kung paano bala kita, no, bilang mga ginikanan, bilang laiko, no, bilang individual, paano naton mabatuan o proteksyonan ang aton pamilya ilabi na gid, no, because hambal ganin ni Padre Pio,
you will know the end of times kung ara na ang evil, no? Because ginaatake na nila ang family. So makita ta na nga ang aton pamilya is very vulnerable nga didto gid gina-target sang mga kaaway ning aton nga pamilya. So how to protect our family is to have a devotion to our Blessed Mother. And so ginhatag ni Bishop dito, ginhambal niya nga paano naton proteksyonan because the reasons why the devil hates our Mother Mary, no? So have a true devotion to our Blessed Mother. So successful gid Sir Alan and kay Ed, no? Congratulations sa aton nga team, no, the Diocese of Bacolod Office of Exorcism team. So congratulations gid sa aton tanan. So, medyo kulabo sa gid kita sa oras na kay dugay-dugay mag-umpisa ng tingog sang kubos. But anyway, madamo gid nga salamat for joining me here. Ma'am Laarni Ehusan Natal Balinas or Ma'am Apple and kag si Sir Edgar Moncada. No? So, thank you gid sa tanan-tanan sa pag-support nyo sa DYAF, more particularly sa 40. So, stay tuned lang gid, no? 40 is live every Mondays, Wednesdays, and Fridays from 8 to 8:40 supposed to be. But anyway, medyo shortage na gid gakaon na ta sang tiyempo sang tingog sang kubos. So, in behalf of ka-AF Padre Kaka, sa inyo nga duwa madamo ngid nga salamat, no? So padayon lang gid sa pagpamati sa mga programa naton diri sa DYAF sa 11:43 sa inyong mga radyo sa AM band kag sa FB page DYAF 11:43 CMN Bacolod das Diocese of Bacolod kag sa website and online radio platform bacoloddiocese.org/DYAF. Kay Katoliko kami, DYAF 11:43 ang radyo namon. In behalf of ka-AF Padre Kaka, ako si ka-AF Alan Hiponia kag ini ang 40. DYAF 11:43 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga radyo katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 11:43, ang radyo ko.